Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat at sa mga patuloy pong sumusubaybay sa ating prayer and fasting and daily devotion. Tayo po ay nasa ika-45 na yugto na po ng ating daily devotion at ang ating theme po for this season ay the things that I do to step into and claim victory over the evil schemes of the enemy. So, let's start this simple devotion po with a prayer. So, hallelujah, Lord God. We bless your name, Jesus. Lord, maraming salamat po sa gabing ito na ipinagkaloob niyo po muli sa bawat isa, Father God. Maraming salamat po sa iyong guidance and protection, Lord God. At Lord God, maraming salamat, Lord God, dahil patuloy niyo po akong ginagamit bilang instrumento niyo, Lord God, upang ma-share ko, Lord God, yung ginawa mo sa buhay ko, Lord God, yung unconditional love mo, yung undying kindness mo, God. And Lord God, naway sa simpleng devotion na to, Lord God, ay mapangiti ka namin at tanging ngalan mo lamang po, Lord God, ang aming maitaas at maparangalan, Father God. And naway, Father God, sa simpleng devotion na ito ay tumatak ito sa pinakamalalim na bahagi ng kanilang mga puso at isip, Father God, na Lord God, ma-inspire po sila, Lord God, doon sa ginawa mo, Lord God, sa buhay ng bawat isa, Father God, na mag-share, Lord God, sa season na ito, Father God. And Lord God, may you guide us and protect us, Lord God, sa oras na ito, Father God. And Lord God, maging way ito, Father God, upang mas mapalalim pa ang relationship ng bawat isa sa iyo, Father God. Mas mapalapit pa po ang bawat isa sa iyo, Father God. At muling magtiwala, Lord God, na may gagawin ka sa buhay nila, Father God. Lord God, ikaw lamang po ang aming pinaparangalan. Ikaw lang po ang tinataas namin, Father God. In Jesus' name we pray. Amen. So, for this season po, i-share ko po kung ano yung step na ginawa ko to claim the victory na pilit na inaagaw ng kaaway sa atin. So, alam natin na gagawa ng paraan yung kaaway to break us. Gagawa siya ng paraan para hindi natin ma-claim yung victory na inaasam-asam natin, na gustong-gusto natin, yung victory na hinanda ni Lord para sa atin. Marami siyang gagawin na paninira, marami siyang gagawa siya ng paraan para wasakin, sirain tayo, pagnakawan tayo ng peace, pagnakawan tayo ng joy, pagnakawan tayo at sirain tayo ng lubusan. And gagawa siya ng paraan para ma-distract tayo doon sa goal natin to claim the victory. So, this time, I will share my personal experience kung ano yung ginawa kong step para ma-claim ko yung victory and to overcome yung paninira ng kaaway sa buhay ko. So, during Holy Week, naganap ang Sozo Ministry. Ang Sozo Ministry is healing and deliverance. And for me, it is a huge step na gagawin. Kasi hindi biro ang deliverance. Dahil akala natin, simple lang yun na pag-aaral, simple lang na prayer, pero hindi. Kasi during that time, before that, I wasn't really sure kung itutuloy ko ba to. Kasi, unang-una sa lahat, natatakot ako. Dahil, hindi ako aware. Ano ba yung mga problema pa sa akin? At the same time, I thought I was okay. I thought I was, parang, okay na ako from the past. Okay na ako dun sa mga nangyari sa nakaraan. Tanggap ko na, nakalimutan ko na.
yun pala I was just distracted na pinili ko lang palang iset aside yun, pero hindi ko kinalimutan. Siguro kaya ko siya na set aside kasi I have other problems na kailangan ko asikasuhin. Pero during that time, during the Sozo ministry, kahit kaakala mo okay ka na, hahatakin yun na parang ibabalik sa'yo lahat ng nangyari sa'yo. Ipapaalala sa'yo yung mga nagawa mo, yung mga hindi mo pagpapatawad, yung mga ibabalik sa'yo yung mga nakaraan mo na nag-hold back pa sa'yo to step forward, to take a faithful step. And during that time, hindi ko na mamalayan na gumagawa na during the first day pa lang, step na yun, nasa process na pala ako ng pag-claim ng victory. Kasi, napag-aralan din namin na pagnanakawan ka ng kaaway. At gagamitin niya yung nakaraan mo to break you para hindi ka sumaya, para palagi mabigat yung pakiramdam mo. And nasabi doon na the enemy may not know what we are thinking. The enemy may not know kung ano yung nafe-feel ng heart natin, but the enemy hears kung ano yung sasabi natin. And every time nga, 'di ba, na nagagalit tayo, every time na para nasasaktan tayo, may nasasabi tayo. And hindi pa lalagpasin ng kaaway 'yon na kunyari may nasabi ka lang na curse na hindi mo na out of your emotions, gagamitin na ng kaaway 'yon to destroy you. Kaya yung step na ginawa ko is unang-una pagpapatawad sa sarili, pagpapatawad sa mga taong nakasakit sa'yo. Kasi one thing that will hold you back is unforgiveness. Yun naman palagi Once na may unforgiveness ka sa sarili mo or sa ibang tao, gagamitin yun ng kaaway para ipaalala sa'yo lahat ng mga nagawa mong mali. Ipapaalala sa'yo yung mga galit mo, yung mga sakit mo, para hindi mo matanggap or hindi mo maranasan yung victorious na pakiramdam. So, during the deliverance, I know there is something going on. I know na there is something na inaalis sa akin. And that huge step helped me para makuha yung victory na inaasam-asam ko. Yung peace, yung joy na matagal ko nang gustong maramdaman sa buhay ko. And nung time na alam kong nakalaya na ako, hanggang ngayon there's this peace na nararamdaman ko sa buhay ko. And indeed, God is very God moves in a mysterious way na hindi mo akalain na mararamdaman mo pala yung kasiyahan na yun, yung kapayapaan na yun. And yun pala yung victory na sinasabi nila. Na yung victory na sa wakas nakalaya ka na from that situation na nag-hold back sa'yo to take another step papuntang sa victory. And this might be a short devotion, pero I just want to share that let's not be scared to take a huge step, kasi that, or even the smallest step, small but faithful step will help us to
makuha yung victory na inaasam natin. So, I encourage everyone na huwag tayong matakot to huwag tayo matakot na harapin ulit yung nakaraan natin. Kasi once na hinarap natin yung nakaraan natin, marami tayong matututunan dyan. Marami tayong marirealize na, kailangan ko pala patawarin to. Kailangan ko rin pala patawarin yung sarili ko. Kailangan ko pala i-let go to be able to grow as a person and also to grow as a child of God. Na I encourage everyone not to be scared. Na yes, mahirap, pero that one small faithful step will help us to overcome the trap of the enemy. Kasi once na wala na tayong tinatago sa puso natin, once na wala na tayong mabigat na nararamdaman sa puso natin, wala nang laban yung enemy sa atin. Na wala na siyang magagamit against us, 'di ba? Kasi sinuko na natin yun lahat kay Lord. And once na sinuko natin yun kay Lord, si Lord na yung bahala doon. Wag natin hahayaan na meron pang matirang kahit kakauntik o kakapiranggot na sakit sa puso natin na maaaring gamitin ng kaaway sa atin. Kasi kahit gaano kaliit yan, ay gagawa ng paraan yung kaaway para kunin tayo ulit, kunin yung joy, kunin yung peace na na-claim na natin. So, after din nung Sozo Ministry, niremind kami na wag naming hahayaan na magkaroon ulit ng reason yung kaaway para maagawan kami ng fire, maagawan kami ng peace and joy sa heart namin. So, ngayon ginagawa ko is, syempre devotion. You always need your personal devotion to be able to communicate with God. And also, you have to pray na kahit na mag-isa so that may intimate relationship kayo ni God upang marinig mo kung ano ba yung gusto sabihin sa'yo ni God. And para mas ma-feel mo yung protection niya. Para mas ma-feel mo yung na finally you're already free. Kaya hindi ibig sabihin na tinuro din sa amin na hindi ibig sabihin na pinalaya ka na ay mapapadali na yung buhay mo. No. Kasi sabi nga sa amin, may tinanggal sa aming demon, may tinanggal sa aming bad spirit. But that bad spirit will call a stronger bad spirit or a stronger demon na maaaring pumasok ulit sa amin. So, paano namin na may iwasan yun? So, yun nga, personal devotion, personal prayer, personal relationship with God. Na wag namin nahayaan na kahit na maliit na butas sa puso namin na makapasok yung kaaway. Dahil kahit maliit yan, maaaring masira na naman yung buhay natin. Kaya, ayun, wag natin kakalimutan na kung gaano ka-importante na may close relationship ka with God. So that every time na nahihirapan ka, every time na you're facing challenges, alam mo kung sino yung tatakbuhan mo. And every time na nafe-feel mo you're a failure, may tatakbuhan ka na i-reassure ka na at the end of the day, kahit gaanong karami pa yung challenges na yan, there will always be a victorious ending once we trust God. Once we trust God, there will always be a victorious ending. And this is
the short devotion po na gusto kong i-share sa inyo kung ano yung ginawa kong step para maklaim yung victory na inahanda sa akin ni God. So, I hope po marami po kayong napulot na learnings from this. And so, let's end this po with a prayer. Hallelujah, Lord God. We bless your name, Jesus. Lord, muli ay nagpapasalamat po kami, Lord God, sa gabing ito na ipinagkaloob niyo, Father God. Lord, maraming salamat for your unconditional love, your undying kindness towards us, Lord God. Thank you, Lord God, for your protection, Father God. And thank you, Lord God, for always reminding us, Lord God, that there will always be a victorious ending. Despite the challenges, Lord God, despite the problems that we're facing right now, Lord God, alam namin na once we trust you, there will always be a victory, Lord God, na nag-iintay sa amin, Lord God. And Lord God, maraming salamat, Lord God, dahil hindi mo kami iniiwan sa kahit anong circumstances, Lord God, na pinagdadaanan namin, na in every season of our lives, Lord God, ay nandiyan ka para sa amin. Na hindi mo kami iiwan, ni papabayaan man, Lord God. Maraming salamat, Lord God, dahil maraming salamat, Lord God, for everything you've done in our lives, Lord God. And Lord God, patawarin niyo po kami, Father God, kung madalas, Father God, ay hinahayaan pa rin namin yung kalaban na makapasok sa buhay namin, na hindi po namin pinoprotektahan, Father God, o pinapahalagahan yung peace na binigay mo, yung kalayaan na binigay mo sa amin, Father God. So, Lord God, remind us every day, Lord God, na wag po namin nahayaan na masira kami, mapagnakawan kami ng kaaway, Father God. Bagkus ay gumawa kami ng paraan, Lord God, upang hindi sila makapasok. Na Lord God, remind mo kami, Lord God, na kung gaano ka-importante yung personal devotion, yung personal relationship namin sa iyo, Father God. Na hindi lamang kami sa Church Kristiyano, Lord God, na maging, Lord God, sa bahay namin ay na ipapakita din namin to, na isi-show din namin to, na ipaparamdam din namin sa iyo, Lord God, kung gaano kakahalaga, Father God. Lord God, maraming salamat, Lord God, at alam po namin, Father God, na hindi sapat ang pasasalamat, Lord God, sa lahat ng magagandang ginawa mo sa buhay namin, Father God. So, Lord God, alisin mo po yung fear, Lord God, sa bawat puso ng bawat isa, Father God. And Lord God, give us the courage to take a huge step, Father God, to claim your victory and to overcome, Lord God, the destruction of the enemy, Lord God. And Lord God, alam namin hindi namin magagawa lahat ng to. Hindi namin mararamdaman yung kasiyahan, Lord God, or yung victorious life, Lord God, without you, Lord God. So remind us every day, Lord God, that you're the reason, Lord God, kung bakit kami nagtagumpay, Father God. And ngayon pa lang, Lord God, alam namin, Lord God, na lahat ng prayer namin ay pinapakinggan mo at you will never, ever fail us, Lord God. So God, maraming salamat po, Father God. Ikaw lamang po ang pinaparangalan namin, Father God. Ikaw lamang po ang pinapahalagahan namin, Lord God. We praise you, we glorify your name, we love you, O God. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po sa inyong time. Maraming salamat po dahil nanood po kayo ng daily devotion. God bless us all po. Yan.